Naku po, may natuklasan itong si Cayetano na masamang balak nito nila Juan Bulat nila Pinky, no, sa aking tsorya. Bakit? No? Nagtataka ba kayo, ha, kung bakit hindi pa sa ngayon, hanggang ngayon, hindi nilalagay si Senator Rodante Marcoleta bilang Blue Ribbon Chairman? Alam niyo bakit? May malalim na kahulugan, may malalim na ibig sabihin, no? Kasi may pressure dun sa minority. Sabi ko nga sa inyo, hindi na nakontento tong minority. Samantalang yung inagaw nila, yung dati, ng chairman si Senator Rodante Marcoleta at iba pa, inagaw nila kay Jesus Escudero ang pagiging Senate President, wala silang narinig na, uy, bakit ganito, bakit ganyan, etc. Wala. Bakit? Kasi wala naman tinatago sila, sila Marcoleta, sila Jesus Escudero, no? Hindi katulad ng mga to, na, hindi ko siya sabi si Jesus Escudero nililinis ko. Hindi yan. Ibig sabihin, walang mas matutuklasan na mas malaking palawakang flood control. Diba? Kaya hindi umalma sila si Senator Marcoleta. Ang inalma ni Senator Marcoleta, kung matatandaan nyo, yung flood control issue na hindi maimbestigahan nila Juan Bull at Pinky. Pero ito, no, nanggagalaiti ang minority kung bakit inagaw sa kanila ni Peter Cayetano. No, itong leadership ni Juan Bull, no? Ngayon, bakit? Hindi mailagay nito ni Peter Cayetano si Marcoleta kasi may pressure sa minority. Ano ang pressure? Panggigipit sa kapwa senador nila. Ganyan kadesperado yan. Malalaman nyo ito. Ito po, si Harry Roque, panoorin po natin ang kanyang deduction dito tungkol bakit hindi malagay si Senator Marcoleta sa pagiging BRC chairman. Lahat ha, kahapon po nagbigay tayo ng dalawang rason kung bakit ang mga bangag ay ayaw kay Alan Peter Cayetano bilang Senate President. Unang-una, kinakailangan nila ng isang Senate President na tatanggap sa mga illegal na ebidensya, gaya ng mga bank records na sinumite ng AMLAC na labag sa batas. Dahil nakasaad po sa ating saligang batas, the right of the people to be secure in their papers and that this right shall be inviolable. And any evidence used in violation of this provision shall be inadmissible in any proceeding for any purpose. So hindi po talaga dapat magamit yung mga AMLAC na dokumento na yan. At nakasaad din sa Bank Secrecy Law at saka sa AMLAC Law mismo, no, na hindi yan po pwedeng inquire upon o buksan man lang nang walang order sa hukuman. Eh nakita nyo naman, no, ginawa yan ng House Injustice Committee na walang court order. Pangalawa, ang sabi ko, kinakailangan isang Senate President na tatanggapin ang testimonya ng isang kidnapper. Pinaghihinala ang kidnapper. Biro mo, sino nasa katinuan ng pag-iisip? Nasa katinuan. Hindi natin siya sabi porkit kidnapper o katulad ni Madriaga nakakulong, hindi na pwede paniwalaan. Actually, pwedeng paniwalaan yan eh. Pero sino nasa katinuan ng pag-iisip, na sasabihin mo, totoo siya sabi ni Madriaga, sa pamamagitan ng picture lang at magkasama lang sila. Di ba? Hindi katulad ng 18 Marines, may litrato talaga ng maleta. At yung planong sinakyan, meron. At pwedeng i-verify kung talaga sino-sino magkakasama sa logbook at sa CCTV kung sino yung araw na yon, yung magkakasama yung araw na yon. Diba? Ito hindi. May picture lang magkasama sa campaign. Ilang piraso lang. Ang tinanong kay Madriaga, bakit ilang piraso lang picture mo? Alam mo sagot nila. Alam mo sagot ng kampo ni Madriaga. Hindi kasi mahilig mag-selfie si Madriaga. Wow! Hindi daw mahilig mag-selfie. Pero sa ibang mga pagkakataon, nakikita si Madriaga, nagsiselfie siya. Hindi daw mahilig mag-picture-picture. Tindi, no? Ang tindi ng lusot, no? Hindi kami naniniwala. Sa panahon ngayon, may cellphone na, hindi ka mahilig mag-picture. Siguro, baka selfie ka lang sa mall, hindi ka mahilig. Pero yung magsiselfie ka na, alam mo, merong kahihinatnan. May malaking pera, may tumbok ng pera. Siya sabi, sa sakyan, may pera daw. Hindi ka mag-picture nun? Hindi mo picture ang sarili mo? Huwag kang niloloko nyo. Doon pa lang, fishing expedition na eh. Na alam naman natin na puro kasinungalingan para nga po sirain lang si Inday Sara Duterte. Kahapon sinabi rin natin na kinakailangan ng Senate President na pabor sa mga bangag dahil ang susunod nilang plano ay charter change. At kinakailangan... di ba yung chacha na yan, may gusto niya sino? Sino rin? Si Juan Bull. Di ba? Sinabi niya nakaraan na pagka ganyan ng Supreme Court, di ba binasura ng karaan Supreme Court, sabi niya, kailangan maano na ang chacha. Di ba sinabi niya, totoo ba? Totoo ba? Hindi ko alam kung totoo ang sabi ko Pero pagkakaalala ko, gusto ni Juan Bull niya. Kaya gusto nila si Juan Bull eh. Yan chacha na yan eh. Sabay na magko-convene ang House Speaker at saka Senate President
ng Kongreso bilang isang constituent assembly. Kaya, alam nyo na, kahit sino daw, wag lang si Alan Peter Cayetano, dahil gaya nga sinabi ni Alan Peter Cayetano, hindi nila matitibag ang Senado sa ilalim ng liderato ni Alan Peter Cayetano. Mabigat yung sinabi ni Alan na yun. Pero napansin nyo ba? Dahil sa akin naman, mas mabuti nang nandyan si Alan Peter Cayetano, gumagawa rin ng mga paraan si Alan Peter Cayetano para manatili sa pwesto. Ano yung mga pamamaraan na yan? Well, isa po dyan ay dun sa hindi pa pagtatalaga kay Senator Marcoleta bilang chairperson ng Senate Blue Ribbon Committee. Bakit? Ito, pakinggan nyo. Bakit? Bakit tatataka kayo? Dapat, di ba, dati pagkapalit ng liderato kay Cheese, ilagay kagad si Pinky. Di ba? Di ba? Bakit ito hindi mailagay kagad si Marcoleta? Hindi kasalanan ni Cayetano. Nautakan ni Cayetano sila Juan Bull at Pinky kasi sila Pinky ang may power at Juan Bull ang may power dyan sa minority niyo na magsalita. Di ba? Yung mga pinklawan eh, sumusunod lang yan. Basta ang pinklawan, susunod sila pag sang-ayon sa kanila. Ganyan yan. Ikabubuti lang nila. Hindi ikabubuti ng bayan, ha? Nila, susunod niya. Kaya si Juan Bull, napapasunod ang mga pinklawan, pati si Pinky. Eh, masama plano nila. Ang teorya ko lang to, ha? Na kung bakit dinalagay si Marcoleta sa Blue Ribbon. Eto, pakinggan nyo. Sabi na ito isang paraan para nga siya ay huwag matanggal. Eh kasi alam naman natin na kapag talaga nagtuloy-tuloy yung Senate Blue Ribbon Committee investigation into the flood scam at iba pang kababalaghan ng mga politiko pagdating sa budget ng DPWH, eh talaga naman pong lahat sila may tama. Lahat sila may tama dahil wala naman pong santo dyan sa mga politiko, senatong or congressman. Lahat sila may tama. Ibig sabihin, may mga nakatanggap ng maleta na maari na sinasabi ni Harry nasa side ng Marcoleta, nasa majority. Pero duda ko, ganito lang yan. No? Hindi siya actually maleta. Ayaw may madamay na mga kasamahan na magkaka-split. Hindi ko alam kung sino matukoy dyan, pero sigurado ko, malinis dyan si Amy Marcos. Marcos, Amy, maraming pera yan. Hindi na kailangan magaganyan yan, tatay nila, di ba? Alam nyo naman tatay nila, kaya nga galit na galit yung mga pinklawan eh. Kasi di ba yung tatay nila, pinaka-most, alam nyo na yun, search nyo. Sino pinaka-most sa Pilipinas? Ayoko mag-set up, pero alam nyo na, maraming pera si Amy. Ha? Si Marcoleta hindi gagawin niya. Sabi ni Pinky, may insertion allocable, 500 million si Marcoleta. O ilabas niya, ebidensya. Wala lang, sinabi lang, pinaisip lang yung taong bayan. Nagpa-blind item na naman yung matanda. Nasabi, may allocable anya si Marcoleta. O, sa ilabas mo ebidensya. O, ibig sabihin, malinis si Senator Marcoleta. At ang iba dyan, malinis talaga. Ako, naniniwala ako, hindi kailangan ni Legarda yan. No? Ewan ko bakit nadamay si Legarda sa 18 Marines. No? Bakit nadamay siya doon? Siguro, baka nakakasama lang sa mga kaibigan niya, no? Kasi kadikit-dikit niya sila Juan Bull. Pero hindi. Wala tayong sisinuhin dito. Hindi porket majority na kasama ni Marcoleta at kasama ni Cayetano, eh hindi natin pwedeng imbestigahan. No. Kailangan maimbestiga. So hindi ko alam kung paano gagawin nila, paano mailagay si Senator Marcoleta sa Blue Ribbon. Kasi pag nailagay sa Blue Ribbon si Senator Marcoleta, ang mangyayari niyan, yung mga kasamahan ni Senator Marcoleta nasa majority matatakot. Anong gagawin nila? Lilipat ngayon. Gets nyo? Lilipat ngayon ka na Soto. Bakit? Ngayon, kaya sila Juan Bull may plano na memressure doon, nananakot, ganoon sila sabi. Maaari siya sabi, o pag hindi kayo pumunta sa amin, gawin niyo ulit ako Senate President. Ay, bahala kayo, makukulong kayo. O kaya naman, may imbestigahan kayo ni Senator Marcoleta, bahala kayo, kakampi kayo, pero nasa majority kayo, pero iimbestigahan kayo ni Senator Marcoleta. Eh pag ako, si Juan Bull, hindi ko kayo iimbestigahan. Kita nyo ginagawa ko kala Martin, sa lahat ng pinangalanan, sa lahat ng opisyales, maglolong bersamin, pinatawag ba namin? Di ba? Hindi. O, yun ay ipapaalala nila sa mga majority na ipapadama nila na hindi nila pinatawag yung mga yun. Kaya yung majority napapaisip. Halimbawa, sa majority, meron kasangkot. Hindi ko sinasabing totally may kasangkot ha. Halimbawa lang to. Kung may kasangkot man sa majority nila, Senator Cayetano, na talagang takot na maimbestigahan ni Senator Marcoleta, kaya si Senator Marcoleta hindi agad malagay sa Blue Ribbon, na lilipat kay Juan Bull, eh ibig sabihin lang nun, takot sila na may matuklasan si Senator Marcoleta. Kasi wala sisinuhin si Senator Marcoleta. Kahit si Amy, halimbawa, kaibigan ni Marcoleta, si Marcoleta pag nag-imbestiga, wala tatamaan si Amy, kung meron. Ganyan ang investigasyon. Kasi nga, ang investigasyon na yan,
hahanapin ng mastermind. Sa paghahanap ng mastermind, tandaan nyo, hindi maiiwasan, mahanap yung galamay. Tandaan yan. At sa tingin ko, kaya naman hindi pa tinatalaga si Senator Marcoleta kasi nga, una-una, papalag talaga si Senator Ping Lacson. Bakit? Dahil lalabas ang katotohanan. O, tamo. Yan, totoo yan. Papalagan yan. Pipigilan si Juan Bull saka si Pinky, pipigilan nila maging si Senator Rodante Marcoleta. Hindi ko alam sa pagbo-blue ribbon, magtataasan yata ng kamay. Hindi ko alam magtataasan yata ng kamay sa blue ribbon. Kung sa blue ribbon ang magtaasan ng kamay, kasi ang blue ribbon, di ba, ang hindi ko alam ang pagbubuto yata, motion yata di ba, tataas ang kamay. Ako, kay Senator Marcoleta ako. Parang gano'n or hindi ko alam. Pero kung hindi man gano'n, papalagan yan nila Pinky at Juan Bull na si Senator Marcoleta ang lalagay na blue ribbon. Maniwala kayo sa akin. Alam mo, ito i-advance ko na. Pag si Senator Marcoleta ilalagay na ni Cayetano na blue ribbon, papalag sila Pinky. Bakit papalag? Ito magiging rason ni Pinky. Pero kunwaring rason lang. Sabihin niya, ayaw namin si Marcoleta kasi hindi naman iimbestiga ng mga Duterte niyan eh. Ganyan yan. Uunahan ko na kayo. Huwag kayong maniniwala sa ganung rason. Dahil kung talagang gusto nilang ayaw ni Marcoleta imbestigahan si Duterte, bakit di nyo ginawa yung panahon na nasa blue ribbon ka, Pinky? Diba sabi namin sa'yo, matagal na namin sinasabi sa'yo, imbestigahan nyo na mga Duterte kasi kayo nakaupo ngayon. Bakit ayaw nyo? Hindi sa ayaw nyo kasi baka wala kayong makita, mapahiya kayo. Tama? Diba? Kaya dito, si Senator Marcoleta, pipigilan pa rin nila. Kasi nga, hindi natatamaan dito kung sino man mamaliliit. Ang tatamaan dito, mga big fish na. Sigurado yan. Nakasigurado. Di ba gumawa sila ni Amy ng report kung sino mastermind? May question mark pa. Naalala nyo? Ang tunay na mastermind sa kababalaghan, sa kakurakutan, sa infrastructure projects ay walang iba kung hindi ang Bangag Marcos Jr. Nako po. At ginagawa nilang lahat para nga matakban ito, no? Cover up, kumbaga. Now, ano naman ang gagawin nila? Sa ayaw at gusto nila, nandyan naman ang naging testimonya na ni Zaldico na talagang nagpasok ng 100 billion insertions ang Bangag. Sabi niya isang vlogger, no? Viral na siya sabi niya, si Bato, hulihin nyo, ibang lahi pa. Samantalang itong si Martin, may nagtestigo na, may nagpatunay na si Zaldico, may ebidensya na, may picture na, may tauhan, naghakot, lahat na. May, yung contractor, si Diskaya, nagsabi na, nagbibigay ng 25% sa mga congressman kay Martin. Di ba? Kay Madriaga, kay Gutesa, kay lahat na. Tapos wala pa rin. Hanggang ngayon, di matuloy-tuloy yung plunder. Maunahan pa ni Jinggoy kulong. Ano ba to? Bluff lang ba to? Kunwari si Martin ipa-plunder. Hanggang ngayon wala. Di ba? Samantala si Revilla, ang bilis Di ba? At diniliver niya ang 25% na kickback. Maski hindi na natin tanggapin ang sasabihin ni Alan Peter Cayetano, nandyan yung maglolong Bersamin, nandyan si Amina, pagdanganan, na alam din ang nangyari, at nandyan yung Secretary Bunuan. So ibig sabihin, pagtakban man, lalabas at lalabas ang katotohanan. Kaya nga ayaw nga nila mag-imbestiga kasi lalabas ang katotohanan Huwag kayong maniniwala sa ibang sa ibang maraming nagsasalita sa social media, lalo yung mga ibang vlogger, nasasabihin nila na kaya dapat di mag-imbestiga kasi wala naman silang kasalanan. Wala silang katibayan na walang kasalanan yun. Tandaan nyo. Ilang binanggit sila ng maraming beses sa pagkakataon kay Saldi, Diskaya, napakaraming beses sila binanggit. Hindi yun nagkakasundo-sundo sila para idiin si Martin o idiin si Bonget, no? Hindi nagkakasundo-sundo yun mga yon para ganoon. Kaya nga mas maganda ko para malaman mo, di ba sabi yan ni, sige, kukunin ko yung sinabi ni Dilima, ano sabi ni Dilima? Kung walang tinatago, humarap. Sige, sasabihin naman namin yun dito sa sa mga kampo na to. Kung wala kayo tinatago, pa-imbestigahan nyo. Pero sa tingin ko ngayong kaaga, ang gusto muna mangyari ni Alan Peter Cayetano umusad na yung impeachment nang sa ganon, hindi siya mapagbintangan na palibasa, kumakampi kay BP Sara, dinidelay ang proceedings. Sa akin, tama naman, no? Ang sabi naman ng Korte Suprema, yung forthwith, hindi ibig sabihin agad-agaran, pero within reasonable time. At ngayon, nagtakda na ng petsa ang Senado sa pamumuno ni Alan Peter Cayetano sa 18 na magkukonvene na talaga ang impeachment court, no? At pinasasagot nga ang ating Vice President doon sa
mga paratang laban sa kanya. Sa tingin ko, mas mabuti tayo na ang Senado ay nasa liderato ni Alan Peter Cayetano. Dati-dati nga, Sabi si Sherwin Gatchalian daw, si Sherwin para daw patas, wala daw kakampi sa Pintawan, walang kampi sa DDS, walang kampi sa ano. Ayaw nyo lang imbestigahan yung flood control. Dalawa may ayaw dyan eh. Yeah? Una, yung mga loyalista, ayaw nila. Alam nyo na kung bakit. Yung Pinklawan, ayaw nila, hindi dahil ayaw nilang papanagot yung mga sangkot. Hindi, gusto nila papanagot yung mga sangkot na yan, pero ayaw nilang magawa kasi mawawala sila ng boto. Di ba sabi ko sa inyo yan? Mawawala sila ng boto sa mga loyalista. Kasi ang mga loyalista, pag-asa nila yan na makadagdag boto sa 2028. Kaya hindi nila inaawa yan. Kasi pag inaway nila si Junior, lahat ng loyalista magagalit sa kanila. Ilan ng loyalista? Milyon din yan. Ako, duda ko, mga nasa 5, 4 na milyon, 7 milyon din yan. Ilang tao sa Pilipinas? 100 milyon naman tayo dito eh. Ang botante yata, more than 50 million or 30 million botante. Di ba? Mga 40 million botante, no? Ibig sabihin, malaki-laki din yan bilang ng mga yan. Sabihin, yun ang gusto nila makuha ang boto, kaya hindi siya na alma-alma. Kuwari, ano lang sila swing-swing. Pero pag nakuha nila, gusto nila mga Pinklawan, yan, ay sabihin ko sa'yo, tamo, kakalabanan nila ulit yung Marcos. No? Hindi siya na talagang mas maaga pang Senate President kasi nga ayaw niyang magkautaw sa bangag. Yun lang ang inaantay. Kaya napakatagal bago siya napalitan. Kung hindi pa nagkaroon ng issue pagdating kay Bato de la Rosa, hindi pa magkakaroon ng pagkakataon na siya ay umupo bilang Senate President. Oo nga pala. Ang mga dilawan, ang mga loyalista, nagkakaisa sa kanilang sigaw na pinalado daw yung nangyaring kudita. Nako, pinalano. Huwag kayo maniniwala. Ang hilig kasi ng mga manood ng mga yan sa mga pelikula, kaya ganyan. Yung mga Pinklawan kasi, mga iba diyan. Totoo lang Real talk. Yung ibang Pinklawan, hindi lahat yung iba diyan karamihan matatapobre. Totoo. Matatapobre at akla. Totoo lang. Real talk. Totoo lang. Well, unang-una po hindi ka Juding. Yeah. Puding, tinapay. o ng numero kung hindi ka kumukuha ng numero. So natural, planado yan. Wala pong masama dyan. Pangalawa, planado rin po siguro pagdating ni Senator Bato dahil alam ng mayorya ngayon na medyo dihado sila dahil siyam lang sila dati. No? At mukhang hindi naman nila inaasahan na talagang ang magkapatid na Villar at si Senator Loren Legarda ay sasapi sa kanila. Pero kaya nga po importante na sumipo talaga si Bato de la Rosa. So sabihin na natin planado yon, ang hindi po planado ay yung putukan. Sino ba naman ang gusto magputukan sa Senado mismo? Sinasabi ko nga, miski panahon ng ama nitong bangag na ito na diktador, abay, hindi naman niya linusob ang Senado. Ipinadlak niya sa pamamagitan ng pagdeklara ng martial law, pero hindi niya linusob gaya ng paglusob na nangyari ngayon sa Senado. Kaya nga po, nagtataka ako, bakit sinasabi nila, scripted daw ang pangyayari sa Senado? Yung ganung karaming putukan, scripted. At saka ito, yung di umano, hindi daw regular agent, confidential agent lang, driver daw na nagpaputok, bakit may paraffin test? Bakit meron traces of gunpowder sa kanyang kamay matapos ang paraffin test? Nagpapatunay na nagpaputok talaga siya. At hindi ko maintindihan bakit nagpadala ro ng NBI ng hindi regular agent. Hindi ba? Kataka-taka. Para bagang gusto nilang manggulo, pero gusto nilang umiwas sa pananagutan by sending someone. Hindi, sabi niya ni, si John Big. Wag na lang si John Big. Si Auntie Claire na lang. Ang sabi, walang under attack. Ano ba pamantayan mo sa pag-attack? Ang pamantayan niya siguro, yung may baril, may putukan. Yun ang pamantayan niya sa pag-atake. Kaya sinabi niya walang pag-atake. Tandaan mo, kahit bunganga lang, at sumugod sa loob ng NBI, may pag-atake. Ay, hindi niya sa NBI, sa GSIS. Alam niyo ba ang building ng GSIS pati senador? Para iisa lang yan. Pag ganun lang yan, pahaba. Kung pumunta kayo pumunta kayo diyan sa Pasay at tignan niyo, pumunta kayo, yung building niya pag ganun lang, pag ganun. Tapos, hati lang yan, GSIS ito. Doon lang daw yung mga NBI sa GSIS. Ito tanong ko sa inyo. Tanungin mo sila. Dapat tanong dyan sige, hindi under attack. Pero may warrant si Bato, wala. Sa NBI. Uhulihin ba? Uhulihin ba si Bato? Hindi. Di ba?
hindi sila mako-corner sila sa tanong eh. Sabihin daw, siyempre, may warrant, mahuhuli. O ibig sabihin, kung mahuhuli, tapos bawal pasukin ang establishmento kasi nga Senado, sabihin, under attack. Di ba? Okay sana kung hindi bawal pasukin. O hindi siya under attack. Eh, under attack siya, bawal pasukin eh. May mga baril eh. Ha? Alam nyo, iba kasi pamantayan nila sa sa attack. Akala nila pag attack, kailangan maraming NBI, maraming pulis, kailangan may mga sinugod sila. Nagsimula dapat daw mga NBI, hindi ganoon. Di ba? Kaya nga nag-warning shot eh. Ibig nyo pala sabihin, yung gwardiya, nagpaputok ng warning shot, wala nakita maganakaw, sabihin, hindi pa maganakaw yon. Ano yon? Eh, nasa trespassing ka na eh. Nag-warning shot na ako sa'yo eh. Ganun lang yon. Hindi talaga regular na ahente. Pero hindi makakaila, ilan ba yung mga NBI agents na yan na naroroon na sa building ng GSIS? Ang sinasabi nila upon request of Vic Veloso. Alam nyo, disappointed ako dyan si Vic Veloso. Sa tingin ko talaga, gumawa lang siya ng palusot para nga po makaiwas sa pananagutan ang liderato ni Matibag dyan sa NBI. Dahil kahit balibalik na rin ninyo, hindi dapat linulusob ng mga arbadong mga ahente ang simbolo ng demokrasya ng Pilipinas at yan po ang Senado ng Pilipinas. Tama, okay. Tapos na kay Harry Roque, dito tayo kay Cayetano naman ha. Kay Cayetano. Pero ito lang bago tayo magsimula ulit. Sabi ng iba ano ba to? May tumatawag sa akin. Sabi ng iba sa akin, ganito. Yun daw NBI, wala naman daw sa may tumatawa, ano ba to? Sabi ng NBI, sabi ng ahensya, wag tayo magbanggit kung sino ano. Sabi ng ahensya, doon naman daw sila sa facility ng GSIS, hindi naman daw sa Senado. Kaya hindi daw ang NBI na pinapaligiran ng Senate. Ang galing no? Ang galing, no? Parang nila sinabi ganito. Hindi naman masakit yung tiyan eh. No? Yung paa masakit. Malayo naman sa puso ang paa eh. Mga kapilosopo na matatanda nung araw, no? Na pag nagkasugat ka sa paa, naku, malayo sa bituka, huwag mo intindihin. Natetano. Hindi lalapit niya yung sa bituka. Di ba? Kasi mali yung kasabi na matatanda eh. Naku, malayo sa bituka niya yan. Huwag niyong pansinin. Ibig sabihin, parte pa rin ng katawan mo yon, yung paa. Ganon din ang Senate, yung GSIS, andun man yung NBI sa GSIS, andun pa rin sa paligid sa Senado. At kapilosopuhan na sasabihin mo na ang NBI wala sa Senate. Ganon din yun, nandun nga sa GSIS eh. Ito tanong, anong ginagawa sa GSIS? Yung papalamig. Diba? Pakinggan natin ngayon si Cayetano naman, ha? Bakit as is, status quo, what do you think happened? Ang ugong over the weekend. First, only to God's grace. Okay, so the 2 weeks na binubuo ito and they were asking me, na-expect na yung ibang pressure. Okay. Pero I have to admit, grabe yung pressure. And to all of you, lalo sa mga mahal namin sa media, yun yung pressure na sinasabi ko sa inyo na malalim kasi ang pressure. Malalim sa kanila. Kasi nga, may mga maaari na sangkot na kasama ni Cayetano sa majority ngayon na nai-issue sa mga flood control na takot maimbestigahan ni Senator Marcoleta. Kaya pinambubutas nila Pinky, dito na lang kayo sa amin, wag kayo kay Cayetano. Kasi pag dito kayo sa amin, hindi namin kayo iimbestigahan. May ganyan eh. Bahala kayo, sige. Pag diyan kayo kala Marcoleta, madadamay kayo, makukulong kayo. Huwag kayo matakot, si Senator Marcoleta bahala sa inyo. Basta matuklasan natin kung sino mastermind. Ako, payag na akong palayain palayain yung mga napag-utusan lang. Payag na ako nang palayain yung mga napag-utusan lang, mga engineering. Kung talaga napatunayan na pag-utusan lang, payag na ako palayain yung makulong lang yung mastermind. read between the lines. Read between the lines. Ayan nakita nyo, ang bigat na sinabi, read between the lines. Alam nyo ibig sabihin ng read between the lines, di ba? Ibig sabihin, nagsasalita ka na hindi dun, hindi mo siya sabi totoong dahilan, pero kayo na bahala bumasa. Read between the line. Di ba? Yan yung mabigat na pahayag ni Cayetano. Ibig sabihin, may talagang hindi lang pressure pati sa loob sa kasamahan nila. May pressure na baka lumipat niya sa minority. Kasi nga, wag lang.
madamay sa flood control issue na mangyayaring investigasyon na malawakan. Any pressure, negative or positive, please read between the Oh, lines. eto tayo. Ganito tayo. Kung sa impeachment na to, sa read between the line ni Cayetano, ha? Malalim ibig sabihin yan. Kung sa pagkakataon na natuklasan lahat sa impeachment, natuklasan si Sara lahat nagkasala, palitan lahat, itira ang walang di kurakot. Itira lang si Senator Marcoleta at tumakbo ng presidente kung sino man. Na si Sepe, ang maganda, yung kamay, hindi lang karanasan, yung matapang. Hindi mga pinklawan, ha? Pag naging presidente, isa sa mga pinklawan, tandaan nyo, dadami mga lalaki na sasakay ng jeep na may teddy bear sa likod ng bag. Tandaan nyo. What pressure? Pressure na pumalas. Who called? Alam naman Who ng lobbied? lahat. Alam naman ng lahat. So, ang aking inuulit na message, we're here to collaborate. So, interdependence with the judiciary and the executive. Wala namang problema sa judiciary, but with the executive, we want to collaborate. Ano yung, especially because of the crisis, gugutom na talaga mga tao talagang nawawalan na ng trabaho. I don't blame them for trying. Muntik na madulas si Cayetano rito. No? Ayaw niya sabihin yung tungkol sa yung sa kasamahan niya. Mabigat talaga mga kasama. Ako, hindi ko matanggap na may kakalas, sabi niya ni Senator Marcoleta, may huhudas pa sa kabila na si Bato ay nagkasakripisyo ng buhay na huwag mapahuli sa ICC. May huhudas pa rin. Ibig sabihin, may natututulogan sila. At sa pagiging hudas na yon, isipin ko, ako majority. Kasama ko si Cayetano. Ayoko makulong. Sino ba naman gusto makulong sa individual? Wala na akong pakialam sa sarili ko Ang problema ko sarili, wala na akong pakialam sa iba Ang problema ko sarili ko na lang na paano ako makakatakas sa sitwasyong ito? Anong gagawin ko? Ayoko makulong. Gusto ko makasama pamilya ko. Senador ako ng Pilipinas. Ayoko makulong ako. Anong gagawin ko? Napipressure ako. Doon na ako sa mga kay One Bull. Doon na ako para hindi ako makulong. Nagdadalawang isip ngayon yung mga ilan dyan na kay One Bull na ako pupunta. Bahala na. Kahit ng Pilipinas, hindi na maimbestigahan ng flood control, basta ako magmakulong. Ganyan kaisipan, maaari. May ganyan, maaari. Kaya yung pressure na sinasabi, read between the line, isa sa mga read between the line Diba? Kaya muntik na madulas si Cayetano. Huwag mo sabihin yan. Gawan nyo na lang paraan yan. O ano ibig gawin, anong magandang paraan dyan. Mas maganda, siguro, biglayin nyo na, mag-blue ribbon committee na kayo, ipatawag ka agad para wala makapagkudita. Diskarte yan ni Senator Marcoleta. Ganito, technique. Tunan ko kayo. Kung halimbawa, dalawa sa kasamahan nyo, may sangkot sa maleta, huwag nyo na idamay muna yon. Huwag nyo na idamay yon. Pagbigyan nyo na yon, kunin natin mastermind. Hindi, masama yun, huwag yun. Pero bahala, yun sa akin yun ang paraan ko huwag na mapalitan. Kasi pag yung dalawa lumipat sa kabila, sa minority, papalitan si Cayetano. Tsak, magiging, naman to, ang magiging Senate President naman si One Bull. Wala na mangyayari lalo. But mas marami nasasaktan habang tinatry. Tapos yun nga, katulad ng NBI, kagabi lumabas, may talaga, gunpowder. So nagsisinungaling talaga sa presidente. So there's a lot of lies, misdeception, miscommunication ongoing. Okay. But yung members namin, we'll hold together. Manipis talaga, kaya grabe yung pang-intriga, grabe yung pakiusapan. May attempt kanina dun sa committee. Having said that, we're all professionals and I don't blame the minority. Nung nasa minority kami, gusto rin namin maging majority. Diba? So, ang tinutulay ko Dahan-dahan ka lang dyan, Cayetano, baka madulas ka, magulat ang reporter sa'yo. is that basta doon lang tayo sa tama pare-pareho, we're willing to work with you. Pero yung hahawakan nyo kami sa liig or magdidikta, especially kung papunta tayo sa changing the constitution, medyo malabo kami sumagot. How does that feel like? Parang you're walking on edge. Ganun kayo na very thin line. It's what? 13, 11? And then yung dalawang The last time I abstain, felt abstain, like this yeah. was during the time ng Kaya di ba sinasabi nila, masyado manipis ang 13-11. Bakit nila sinasabi yon ng media, lahat ng mga mga official dyan? Kasi alam nila yan Ipinapaalam namin sa iyo na kayang lumipat yung ilan dyan sa majority ngayon ni Cayetano sa minority. Para lang sa isang kondisyon na wag sila madamay. Ako gaya nakikita ko Garcia. Kasi it's just so pure. I mean, I'm not saying lahat ng decision ko ay tama. I'm as imperfect as anyone else. But it's a walk of faith. It's just, Lord,
Kung ilalagay mo ako dyan, lagay mo, biglang nilagay. Lord, kung tatanggalin mo ako, tanggalin mo na ako. So, I just have to make sure that every day is a day I really use to the optimum. Gamitin ko talaga yung kapangyarihan na binigay sa akin ng Senate President to do good. Diba? So, yun ang mimitingin namin ngayon. What is the 3 to 7 bills that can address the crisis? So ano yung presyo, trabaho kita, or sa energy, presyo ng kuryente, or sa agriculture, maliit man ang epekto or malaki na we can propose to Malacanang tapos itulak ng gusto. But yan medyo hindi lang kasi na-pick up because it was just one of my vlogs naman. Naparating sa akin na maraming nakapending na bagong taxes. And this is normal sa mga economists pagka ganito na may threat ng stagflation, nagmo-move sila for new taxes. Ang sabi ko, we will be open but only if mag-order muna sila ng 10% savings sa buong gobyerno. Ipakita muna natin sa tao bago natin singilin ng mas mataas na tax. Dalawa. One, nagsisave tayo, walang luho sa gobyerno. Number two, honest to goodness yung ating anti-corruption. Diba? Kasi kung mag-new taxes ka, tapos ang mangyayari, tingin nila binubulsa, or mag-new taxes ka, pero tingin nila, pag tinignan, marami pang luho sa budget, hindi susuportahan ng tao yun. The problem is economic spending is down. Yes. So the economy is really not moving at all. It's the first Si time. Cayetano, ayaw madulas sa kanyang mga pahayag. Kasi nga, pag nalaman to ng mga... May isa pang sikreto hindi ko masasabihin ngayon, ha? Kasi baka pag narinig to ng mga ibang senador, lumipat eh. Baka dahil sa akin, lumipat. Hindi naman. Wala naman akong kabuluhan eh. Baka pag nadulas si Cayetano dyan, masabi, yung pinaka-keyword, yung mga kasamahan niya lumipat. Mabigat to, ayoko muna magsalita, wag muna. Basta, ingat ka ba, madulas ka, Cayetano. Siguro after World War II, Kasi, ang paghuhuli ng isda, tanda mo ha, kaya nga isda eh. Ang big fish, ang hirap hulihin. Ang dilis, ganunin mo na ng lambat, ang bilis eh. Marami ka na makukuha ng dilis eh. Pero yung big fish, mahirap hulihin. Kailangan pa ng pain. Tama? Kailangan pa dahan-dahan ka, hulihin mo. Ng lambat, ng pamingwit mo. Maglalagay ka pa ng mga worm doon sa may, alam mo yung pag ganon, panghuli. Minsan di pa kinakagat ng big fish yun. Mahirap, marami ka kampi sa paligid. Baka madulas ka, mawala, bigla ka maging hindi Senate President, wala, mabubulyaso tayo. Kailangan to, palihim ka. Under ka. sabay-sabay. Oil, fuel, fertilizer, geo Read between the line. political tension. So, tapos tayo kasi, 3-4 ang tama. Bakit? Marami tayong OFW. So, each and every one na kailangan umuwi, walang sweldo yon. Pag uwi, wala na rin remittance yun. Tapos, kung tinamaan ng Bahrain at Qatar sa LP sa gas, ang byproduct ng urea, which is fertilizer, na ang biggest is India. So, hindi naman basta mag-export. So, mataas na mahirap ang kumuha. So, ano na what you call this, nanganganak at damay-damay. Viral na rin yung crisis. Opo. So ito pong nangyari today, is this how the Senate will conduct itself? Na una, you were a Senate session, Yeah. regular session, and then you convened the impeachment So, court, and then biglang naalis na naman yung mga I'll answer that directly, Yeah. then I just want to thank the minority then. One, so mangyayari nito, medyo ilang linggo pa bago mangyari yan yung naka-road na araw-araw na. Bakit? Kasi Pinipressure nila yan. Excuse me, baka makalimutan ko eh. Pinipressure nila, kunwari yung dalawang dati alam mo yung dalawang nag-abstain? Di ba ngayon minority na? Pinapakita nila sa majority, ito, nag-minority na kami, konti na lang, lumipat na kayo sa amin, come here, ganyan. Sige, bahala kayo, kung iimbestiga kayo ni Senator Marcoleta, mabubuking kayo, ganyan yung mga katuso yung mga yan. Gagawa si Senator Marcoleta ng paraan na hindi madadamay lahat. Madadamay lang dito yung mga big fish. ay 10 days pa para sumagot ang Vice President, tapos 5 days pa, tapos pre-trial pa. So yung actual na trial, malamang yan, tatama yan naka-break, so malamang yan, maka-araw-araw kami, pero may committee hearings. Ngayon, pagka nagka-session na ulit, yun ang mas malaking challenge kasi kung tutusawa yung everyday, kailan tayo magsa-session. Pero we will balance it. But I want to take the minority because they're statesman and professional enough. Nagkausap-usap kami na while they don't have the numbers, yung usual na proseso sa Senado,
wag natin i-delay. For the record Senate po, President Cayetano, if we reverse engineer what happened when tama ho ba na kulang ng communication between the GSIS and the Senate? Hindi Kasi kulang. they were not informed, Hindi- you were not informed na nagbarena Hindi sila. kulang. Mhm. Sinadya nila. Mhm. Sinadya nila. Never, Sinadya nila. ang GSIS never nagpapasok ng NBI kung may problema sa peace and order. Police parati yun. Okay. Number 2, ibabarena mo yung pinto na lalabas yung mga senador. Isasara mo yung gate sa likod kung kailan lalabas yung mga senador. Tapos nung tinanong namin, wala daw NBI sa loob. O bakit yung ngayon yung may pulbura sa kamay at dito sa loob ng Senate na huli? Diba? Could it have been simpler kung in-inform kayo ng GSIS na magbabarena Yes, pero kami to masi- secure Yes, the pero door? masisira plano nila. Oh, so you Malalaman namin eh. Mhm. Malalaman kasi, malalaman kasi namin. Malalaman namin. So you're saying to at deliberate? At this point in time, the burden is on them to prove to us that it's a series of coincidences. Okay. Kasi pag ni-reverse engineer namin, plinano talaga nila na pakita sa Senate na ganyan ha. Sige, may numero kayo, nandiyan si Bato ganyan ha. Papaligiran naman namin kayo ng mga armado. Senator Gringo Nason said it best. Diba? If you are where you're not supposed to be at armado ka, what do you expect will happen? SP Diba? Summit po ng DOJ, sabi ni Justice Secretary Vida, coordinated daw yung move ng NBI, yung mga armed. Inamin niya na coordinated sa kanya. Anong and reaction? then he wants to investigate. Gusto ni Secretary Vida mag-imbestiga ang NBI DOJ, pero sila ang dapat imbestigahan eh. Kaya nga ang message ko sa kanya, hindi ka pwedeng bida kung kontrabida ka. Okay? So kung gusto mo mag-imbestiga, kailangan neutral ka. Si Secretary John Vic, hindi ko kasama sa politika. Si Secretary John Vic, maraming policies namin, hindi niya gusto pa. Pero nung pumunta siya dito, malinaw. Impartial, sabay tayo, ano kailangan mo sir? Kailangan ko CCTV, sinabit namin. So basta patas payag kami, pero wag naman yung gagawa ng storya tapos kami pa ang kontrabida sa ulit. Isa na lang po, SP, yung inaabangan ng iba yung chairmanship ng Blue Ribbon Committee. Bakit? Yeah, Blue Ribbon, Blue Ribbon. Because nga, we wanted a bigger majority and we want to move forward na hindi confrontational pero lumabas lahat ng totoo. So we're considering everyone. We're considering Senator Marcoleta but we're also considering someone else. O, sabihin ko na, we're considering Senator Pia. Diba? And then, dati, flood control lang. Now we have to investigate yung ginawa ng NBI. So, sa rules pa namin bibigay yan sa Blue Ribbon. Diba? So, it's getting more complicated because nga of the events last week. Having said that, kung panay ganyan yung issues, kawawa ekonomiya natin, kawawa si Kunyari ka, one wall, iimbestigahan ka ngayon ni Senator Marcoleta. Diyan sa nangyaring Senate stage na yan. No? Ikaw nagpapasok diyan, one ball. At yari ka rin sa mali-maleta na tanggap mo. Diyan sabi ng 18 Marines, di ba? Yari ka rin diyan. Ano kayo ngayon? Magtaguan na kayo sa isa't isa. Ay, ano ba to? Oh. Magtaguan na kayo sa isa't isa. Magkailaan na kayo. Dahil si Senator Marcoleta andyan na. Di ba? Pero hindi timing yan. Timing yan. Hintayin nyo, Pinky, timing yan. Hindi ganun ka-eng-eng sila Cayetano at sila Marcoleta para mag-blue ribbon kagad si Marcoleta. Kasi pag nag-blue ribbon si Marcoleta, pipigilan ni Pinky at sa pagpipigil nila, sasabihin nila, tatakotin nila ang majority, oy, dito kayo, lumipat na kayo sa amin kasi iimbestigahan na kayo ni Marcoleta, tatry doon kayo ni Marcoleta. Diba? Gagawin nila yan. Akala namin, hindi nyo alam yung gagawin nyo. Chorya lang yan, chorya. Hindi totoo yan. Kayo na bahala. Read between the lines, sabi niya ni Cayetano. Maraming salamat. Napuno ko naman kayo ng bagong kaalaman. Isang komentaryong punong-puno ng karunungan at makabuluhan talakayan. Isang masustansyang pag-uusapan. Maraming salamat sa inyo. Paalam po sa inyong lahat.